Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong diesel doctor at muli pa ay magdadala ako ng isang service maintenance para sa isang power sprayer. Narito po ang isang power sprayer at ito po ay napakatagal na panahon na nandoon lamang sa bodega at hindi na po nagagamit. Subalit sa oras na ito ay kailangan po natin siyang ayusin muli bago po natin umpisahan ng isang operations o paggamit ulit. So, what are the things we need to do if the engine has been stored for a very long time? And especially in this country where the temperature or the weather is very hot. So, we need to check po everything so that we can recondition and return back this engine to operation again. What are those things we need to check? First of all, we have to check the gasoline. Gasoline had been stored for a long time. It will not be effective, and it should be changed, and even up to the small residue of this gasoline should be changed, should be removed and changed with a new one. What else? We have to check the electricals make sure that it is free from insect bite, from any animal bites or loose connection, corrosion, para po makasigurado tayong aandar siya. Ano pa po? We have to check the spark plug po. We have to check spark plug if it is from inside. We have to remove the spark plug. We have to clean. We have to readjust the gaps. And if we find that it is very weak, electric spark is produced, we have to change po. And what else are the things we need to check? We need to check, of course, engine oil. Engine oil, the condition of an engine oil for a very long time storage, it might be dirty, and it should have a low viscosity because of long time stored in a very hot temperature. What else? And I want to show you now are those things that we need to touch or we need to inspect before the engine operation. Like for example, the accelerator. Where is the gas drain cock? Where is the gas open and closed cock? And of course, we have to check the starter rope. If it is okay, still the starter rope is okay. We have to check the switches and the ignition coils if it is producing still the spark. So, narito po at aking ipapakita sa inyo isa-isa ang mga bagay na ating dapat inspeksyonin. Narito po ang kanyang starter rope. So, hahatakin po natin ang starter rope at titingnan po natin kung ito ay matino pa. Sa kaso po nito ay matino pa siya. Matino pa siya. So, what else po? Ito po, nakasulat dito is about fuel. Meron po siyang logo ng fuel. Ang ibig po sabihin, this is off close of the drain cap, of the fuel cap. This is the open because the arrow is showing in here. How about this one is the carburetor choke. This po, the carburetor choke. This one is carburetor choke is off, and this carburetor choke is on. On means it is closed. Off means it is open. So once before starting the engine, we should to close. So it will deliver more fuel in the carburetor. It will suck more fuel to supply. The carburetor will supply to the engine side. And after starting, then we have to return back to the original position. How about this one? This one is your accelerator. Okay? Accelerator. Okay. About the specification of an engine, it is written here. The engine is a 5.5 overhead engine, pressure washer. 5.5 horsepower po siya. Sandali lang po, kukunin natin salamin at nang mabasang mabuti. Ito po. May mga warning po siya. Among engine exhaust emission, there's a toxic carbon monoxide. So whenever used in an enclosed room without good ventilation, huwag po natin papaandarin sa isang saradong storage, bodega, at maaari pong malason tayo ng carbon monoxide. Ito po ang tangke, ito po ang ating air cleaner.
at susubukan po natin siyang linisin. Ganon din po ang kanyang spark plug. Tatanggalin po natin para makasigurado tayo na madali siyang paandarin. Ito po, tanggalin po natin ang air cleaner, lagyan po natin dito, at ito po yung kanyang air filter. Okay, ang air filter po ay pwede nating linisin by means of compressor if we have compressor. Kung wala po tayo, kahit po itaktak natin, hugasan sa tubig. Kung meron po tayong enough time or ng paglilinis, sandali po at kukunin natin ang ating pamunas. Sandali lang po. Ito po, ayan. Pwede po nating linisin ang taas at ibaba, pero maganda po siya kung ikukumpara natin sa loob. Nakita po ninyo, maganda po siya. Hindi ko lang po matandaan, siguro nung panahon na aking in-storage ito, baka po bagong palit ito, pero sa tagal po ay hindi ko na matandaan. So anyway, the air filter is covered by foam. So pwede po nating hanginan itong foam na ito, at pwede po nating itak-tak-tak-tak. Pero kung paghahangin po tayo ay dini po natin isuot yung tip ng ating compressor para yung dumi ay dito lumabas. Huwag po nating i-spray ng hangin din at lalo po siyang papasok. Mahihirapan po siya lalo na maalis. Ang technique po dito sa loob, palabas, pabalik sa kanyang pinanggalingan. Yun po yung paglilinis ng air filter. So linisin lang din po natin ang pinaka-housing niya, gaya nito, para maibalik po natin. In case po gumamit tayo ng air compressor, sigurado po tayong linis na linis ito. So ayun po, no? Pagka po siya ay nalinis na, ay pwede na po natin siyang ibalik pamaya. Kaya lang po, tatanggalin ko kasi yung spark plug. Mas komportable po tayo kung wala yung air cleaner while we are removing the spark plug. Okay, ayun po. Pero iniready ko na po siya. Anytime, pwede ko na po siyang ikabit. Ito po, tingnan nyo. Ito po yung spark plug. Bubunutin ko po yung socket galing sa ignition coil. Gaya po nito, tingnan ninyo. Because of the for long time storage, may konting sira na po yung kanyang grommet. May chance po na mag-jump ang kanyang electricity, ang current niya from the cylinder head or from the intake side. So kung meron po tayong pamalit dito, ay mas maganda po ay papalitan natin ito. Ito po, tatanggalin ko yung ating spark plug. Ayan. Ayun. Tapos po, i-inspeksyonin natin at ating susukatin kung gaano kalaki ang kanyang clearance. Ayan po. Ito po, kung makikita nyo, maitim po siya. Kasi po, pinaandar ko ng pinaandar ito kahapon, ayaw po niyang umandar. Ayun, hanggang siguro po nalunod, kaya yung sunog niya ay napakaitim. Sobrang itim po, ayun, oh. So, lilinisin po natin yan. At kung meron po tayong panlinis, hanggang doon sa loob na yon, sa point na yon, lilinisin po natin. At pwede po natin lihahin iring gap ng electrode. Tapos po, susukatin natin yung kanyang gap. Ang required gap po ay minimum is 32,000 of an inch or 0.8 mm. Ang aking po filler gauge ay in term of inches, 0.30 po siya plus 0.02, total 0.32. Ayun po. Titingnan po natin kung gaano kalaki. Ito po, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung clearance. Ayun. Ayun. Nasa 30 po ang kanyang maliit pa po sa 30 ang kanyang clearance. Ayun. Hindi, pumasok po yung 30. So, konting sikwat lang po at papasok na yung 32. Oh, ayun. So bakit sinikwat ko po ng bahagya kasi makapal yung aking filler gauge, kayang-kaya po niya, at ipapasok ko po yung 32. Ayun po, sumobra siya ng luwag, kaya po pwede nating ibalik ng konti. Any hard object can make this one. Nakaipit po yung 32 natin. Ayun. So i-check po natin. Ayun, yun po, okay na.
Medyo maluwag po siya, pero pinasok natin ito, pasok po siya. So 0.32. So ayun po yung spark plug gapping. So anyway, it looks like new po ang kanyang spark plug. Okay, ibabalik ko po ang spark plug bago ko balik ang kanyang air filter. Ayun po. Or else, anyway, I want to check if there is electricity. Before I check, I will do like this. And please watch if there are sparks that will come on this when I pull the rope. Ayun po. Yeah, this one you will find here, spark. Once I pull the rope, there should be a spark here. You will not see here. This side, this side, this side. The spark should be there at the tip of that. So I have to pull the ropes. 1 minute po. Oh no, sorry. The rope is here. Yeah. Inulit mo. Naka-off po siya, kaya kailangan po yun muna ang ignition. Ayun po, naka-on na ang kanyang ignition. At kailangan pong magka-spark yun pagka hinata ko. O ngayon po, nakumpirma natin na naglabas po ng spark ang spark plug. So ang gagawin po natin ay ikakabit na po natin siya. Gaya nito. Dito. Yan. Babalik po natin. Yan, ganun po. Yun. Inigpitan po natin, hindi pa siya po dapat na masyadong mahigpit, at sa susunod po ay maaaring ang aluminyo ay sumama po yung thread. Ayun, sinalpa ko na po. Ayun. So ano po ang gagawin ko? Pwede ko na pong ikabitire. Kakabit ko po ang air filter. Matapos natin linisin ang air filter, patatamain po natin sa butas ito at medyo mahirap po siyang patamain kasi po ay mataas siya. Sandali po. Ayun. So tatapatan po natin at ating huhulihin. Ay, nakatama pala rin, kaya ano. Sandali lang po. Flashlight mo. Flashlight. Ayan po. Tapos na. Yun. Sentro lang po natin. Huwag masyadong napakigpit, baka po maputol ang tornilyo doon sa matanggal doon sa nguso ng karburador at ma-lost thread po siya. Ngayon po papasok natin yung cover ng air filter o yung tinatawag nating air filter housing. At tapos po ay ikakabit natin to. Yan, ang wing nut. Yun, ayun na po. Yun. Tapos i-recheck lang po ang spark plug bago natin ikabit ang ating tambucho. Ito po, kakabit natin ang tambucho. Ang tambucho po ay tinanggal ko na kanina para lumuwag po ng konti ang pag-aalis ng spark plug. Yun po.
Yan. Kumagat na po siya. At hihigpitan po natin. Ayun. Maliliit po ang mga tornilyo niya, kaya hindi po pwedeng masyadong malakas ang pihit. Alalay lang po. Ayun, gano'n. Ayun. So naikabit na po natin ang spark plug, naikabit na po natin ang ating tambucho, at naikabit na po natin, nalinis natin ang ating air filter. Ito po, papunta po tayo sa karburador. Dito po tayo sa karburador. Heri po yung karburador. Ayan. Ngayon, ang karburador po ay may mga adjustment din eh. Din po, sa gawin nare. May adjustment po siya rin ng minor. Ayan po, may adjustment po siya. Pwede po natin kunin yung hangin dito, yung ano ng hangin, timplada ng hangin. Meron po siyang isang maliit na drain plug din eh. Ito po, ito po, kung kumupanis nga yung gasolina natin, tinanggal ko po ito at pinalitan ko ng bagong gasolina. At pagkatapos po, nung plagyan ko ng bago, nung may lababas na pong bagong gasolina rin, tsaka ko po isinara ring drain plug na rin ng carburetor. Ito po yung karburador. So, ano pa po? Ang ating kailangan i-check, i-confirm ko lang po. Ito po yung ating silinyador. Dahil papaandarin na po natin. Kung napansin po nyo, pababa yung mark, doon po ay minor. Ito po yung todo. Ito todo po muna natin para mabilis umandar. Ito naman po yung ating choke. Ito choke po natin para malakas umigop. At ito po yung close and open ng drain cap ng fuel drain cap. So, i-open po natin para tuloy-tuloy yung baba ng gasolina. So, ano po? Kailangan po ay naka-on yung ating ignition switch. Ito po yung off. Ito po yung off. Ayan. Ito po yung on. So, i-on po natin. At susubukan po nating paandarin. Ang oil po ay na-check na po natin. At ito po ay bago na rin. Dito po yung level gauge ng langis. Dito po. So, pwede na po nating testinging paandarin. Ito po. Subukan ko po. Kanina po ay pinaandar ko, subalit nakatatlong batak po ako ay hindi umandar. Kaya ang ginawa ko po ay tiningnan ko yung tangke at nakita ko pong mahina ang tulo ng gasolina galing sa tangke papuntang karburador. So nilinis ko po siya at pagkatapos po ay lumakas na yung baba ng gasolina galing sa tangke. Ngayon po ay susubukan nating muli siyang paandarin. Okay, ganito po. Tingnan po natin kung siya ay okay na ngayon. Yun po, parang gusto na niya. Isa pa po. Papaalisin po natin yung choke pagka umandar na siya. Isa pa po. Ayan na po. Maandar na po siya. Ito po yung ginagano na. Ito po. Maandar na po siya. Ayan. Okay na po ang ano niya. Kaya po papatayin na po natin. Ayun po. Binaba ko po yung kanyang silinyador kaya namatay siya. At the same time po ay pwede nating i-off din eh. So ito po yung off on. Ito po yung on. Ito po yung off. So napaandar na po natin. Sa loob po ng 5 taon na hindi umaandar ay medyo nahirapan po tayong paandarin. Pero finally, umandar din po siya. So ganun po. Pagka kasi na-stuck ng masyadong matagal ang isang makina, ay medyo papahirapan po tayo sa pagpapaandar. So ito po ang isang maintenance ng isang storage engine or stored engine for a very long time.
This time, I want to grab the opportunity of greeting someone from Pasig, Iloilo. Paring Vince at Maring Rosie de Balucos. Shoutout po sa inyo. Kumusta po kayo dyan? At mabuhay po kayo. Ingat po kayo palagi. Ito po muli ang inyong diesel doctor. At nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa lahat.